Lily? Lily? Kaya, sino kaya tumatawag na to? Ay! Oh! Oh, Nina, bakit? Halika, pasok ka, dali, halika. Bakit? Lily, hingi sana ako ng tulong. Ay, sakit kasi yung anak ko. Alam mo naman, kakapanganak ko pa at single parent pa ako. Hindi ko na kasi kayang sustentuhan. Kahit kayo na ang bayad sa hospital bill at pagka gumaling na siya, ipapa-adapt ko na siya sa inyo. Ganun ba? O sige, halika. Salamat, Lily, ah. Ano ba kasi nangyari? Lily, kailangan ng gamot ni baby. Ito yung bill. Nasa 5,000. Tapos need daw magbayad para sa room ni baby. Abot ng 20,000. Sige, ipapadala ko na lang sa'yo dyan. Nasa trabaho pa kasi ako. Lily, kailangan ulit magbayad? Masyadong mahal mga kailangan? Nasa 30,000? Sino kaya yan? Ay, si Nina. Bakit kaya? Kailangan nang mailabas si baby. Para mailabas siya, nasa 45,000 ang bill. Paglabas dito, ihatid ko na rin si baby sa'yo. Ha? Ang laki naman ng bill. Ano ba nangyari sa anak niya? Naka-block na ako, hindi na ako makatext sa kanya. Binlock niya ako. Ano ba yan? May nagpa-adopt ng baby sa akin at ang sabi ay sagutin ko lang ang hospital bill hanggang sa umabot ng 92,000 pesos ang hinihingi niya sa akin. Ang problema ay blinak niya ako ngayon sa lahat ng social media accounts niya at binantaan pa ako na ipapakulong nang puntahan ko siya sa bahay nila. May habol pa ba po ako sa pera ko? Live po mula sa Zoom. Sasagutin po yan. Kasama po natin, of course, Attorney Noel Valerio mula po sa MCGI Law Center. Thank you, Attorney Noel Valerio. Good afternoon, Attorney Noel. Maraming salamat. Good afternoon po. Magandang hapon po. Magandang araw sa inyong lahat. Yan. Attorney? Yes, Miss Jackie? Yes po. Yes, thank you, Miss Annie. Yeah, ano naman po ang sagot dun sa... Sige pa. Yes, napakinggan natin yung problema. Napanood din natin kung paano yung scene na ginawa. So, lumalabas ho dito, dalawa ho yung pwedeng senaryo kasi nagpa-adapt. So, ang tanong ho dyan, unang tanong, nasa kanya ba yung bata o wala sa kanya? Kung nasa kanya yung bata, ang po pwedeng gawin, pumunta siya ng DSWD para hindi siya makasuhan. Kasi may dun sa dulo para kasuhan siya. Kung wala sa kanya yung bata, apparently, ganun po yung sitwasyon ho dito, ay pinakamaganda lang ho gawin ay gumawa siya ng demand letter. Pwede kasi siya mag-file ng kaso na estafa. Kasi panluloko ho. Yung ginawa nung babae, yung nanay nung bata. Yung sa adoption, alam niyo ho, hindi ho basta-basta binibigay ho yung bata. May proseso ho yan, kaya ang pwedeng kaso lang dyan, estafa, doon sa nanay. Kasi yung tungkol sa adoption, para kay Ma'am Lily, hindi ho natin mas basta-basta
i-claim yung adoption kasi ang adoption ang binibigyan ng priority yung biological mother. So may proseso ho yan, magpa-file ka ng petition for adoption, hindi rin pwedeng palitan kaagad yung pangalan kasi that would constitute a simulation of birth. So, pinakamaganda ho dyan, kung mahahabol pa niya yung pera, mag-file ho siya ng estafa. Malinaw na panloloko ho ito, kahit na ang dahilan ay yung papa-adopt, yung anak. Kasi ho may deceit na nakumit ho nung nanay nung bata. So, padalan ho natin ng demand letter kasi may money involved. And then, kung ayaw tanggapin o block siya, padala lang dun sa last known address. At pagkatapos ho niyan, pwede nang idulog dito sa korte. Pero kung pareho silang, they reside in the same barangay, alam nyo, pinakamaganda ho niyan, dumulog muna tayo sa barangay. Ako bilang Lupon, yun po yung sinasuggest ko lahat parate sa mga taga isang city o municipality para maayos, maleho natin doon pa lang naayos para iwas gastos sa abogado. Ngayon, kung hindi pa rin tumupad, kumuha tayo ng certification to file action at idulog na ho natin kaagad sa piskalya. Separate yung piskalya, separate din ho yung civil case sa court. So, yun po yung pwedeng gawin ni Ma'am Lily. May habol po siya ba sa pera na binigay niya? Mayroon po. Estafa ho yung kaso na pwede niyang